Ayan po, magandang gabi po muli sa ating pong lahat mga kapatid. Tayo po ay mag-i-start na po sa atin pong online Bible study. Tayo po ay mag-aawitan na po at maaari po nating dagdagan din ang ating pag-aawitan habang pong nagjo-join po ang ilan po sa ating mga kapatid. Bilang ating pong opening song, awitin po natin ito pong Sa Lupang Mataas. Buhatin mo
hanggang sa langit umangkas. Kung kapayapaan ang aking kaakbay, o kaya'y kalungkutan man, saan mang lagay, turo mo'y isaysay, kaluluwa'y may kapanatagan. Kaluluwa'y diwasay, kaluluwa'y may katiwasayan. May tukso man si Satan o may pagsubok, panatag may tiwala. Kalagayan ko'y namasdan ni Jesus at dugo niyang sakit tubos. Kaluluwa'y iwasay, kaluluwa'y may katiwasayan. Kasalanan ko'y anong galak isipin, na ng kasalanang angkin, napako sa krus, di ko nakasali, Panginoon ay iyong purihin. Kaluluwa'y diwasay, kaluluwa'y may katiwasayan. Magmadali ka't paningin ko ay buksan, ulang pawiin paminsan. Ang bulipat si Kristo'y daratang, gayon may kaluluwa'y iwasan. Kaluluwa'y iwasan, kaluluwa'y may katiwasayan. Salamat po sa ating pong mga inawit. Bago po tayo magpatuloy po sa ating pong Bible study ngayong pong gabi, hilingin po natin kay Brother Norman na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri, pinasasalamatan po sa patuloy po na pag-iingat po ninyo sa amin po sa lumipas pong mga sandali. Maraming salamat po Ama sa napakabiyaya pong oras po
na pinagkalob niyo po sa amin po ngayon upang muli po na kami po ay magkatipon po sa pamamagitan po ng online sa pag-aaral po ng iyong pong mga salita. Ingatan niyo pong patuloy din po ang bawat isa po sa amin po at ang aming pong patuloy na dalangin po, ang aming pong internet connection na wala pong maging hadlang upang ang inyong pong mga salita ay amin pong mapakinggan po ng malinaw po at makapagbigay kalakasan po sa amin pong espiritual. At patuloy amin pong dalangin po, Ama, ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na espiritu at patuloy din po ipagkaloob ang karunungan po na nagmumula po sa inyo upang mahayag po niyo po mga salita ng naayon po sa inyo pong kalooban. Sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala mong oras po na ito at ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral po sa gabi po na ito. At binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong Bible study. Magandang gabi po mga kapatid at bagamat alam ko po ito ay natalakay na po natin pero nais ko pong balikan sapagkat napakahalaga po ng katotohanan na ang bahagi po na ito hindi lang sa mga buhay po ng mga naunang mananampalataya kundi ganun din po sa bawat buhay po ng isang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kung meron po tayong mga Biblia sa bahay, pwede po tayong magbukasan. Ganun din naman ay tutulungan tayo ng mga kapatid natin para nang sa ganon ay makapag-notes kayo sa mga Bible po ninyo o kaya naman kung mayroong kayong kapirasong papel at ballpen ay maganda rin po na nagno-notes tayo sa ating mga pag-aaral. Ang tinutukoy ko po ay ang dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, dito po sa Kapitulo 14, talatang 16 hanggang 17 po. Ito po yung pagbabatayan po ng ating pag-aaral ngayong gabi po. May kinalaman po sa pananahan ng Espiritu Santo sa lahat po ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. At ganito po ang ating mababasa. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at marahil ay sapat na po ang panalangin ng kapatid natin para maranasan po natin ang pangunguna po ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu Santo. Una, nais ko pong tignan po natin yung tinatawag na historical and theological background po ng ating teksto. Ang mga salita po na ito na namutawi mismo sa bibig po ng ating Panginoon, ito po ay naganap during doon sa tinatawag na Upper Room Discourse, kung saan doon din po niya itinatag yung breaking of bread, yung gabi bago magsimula ang kanyang kahirapan hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus. At sa tagpo pong ito, ang mga alagad ay punong-puno po sila ng kalumbayan, pag-aalinlangan, takot, sapagkat bago po ito doon sa John chapter 13 verse 33 ay sinabi po ng Panginoong Hesus ang kanya pong paglisan o
pag-iwan po sa kanila. Marahil ay isang bagay po na maganda na basahin po natin sapagkat ito ay bahagi ng ating teksto. Sabi po, maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin at gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo mga paroroon. Gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Ito po ang nagdala ng takot. Pansinin po natin, ginamit po ng ating Panginoon yung little children. Isipin mo po ang isang batang paslit na iiwan ng kanyang guardian. Yun po ang nakikitang damdamin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Punong-puno ng pagkatakot, nangangailangan sila ng kanyang gabay at pangunguna sapagkat sa maikling panahon na kasama nila ang Panginoong Yesus ay tunay na naroon yung kanilang kapanatagan, yung kanilang kagalakan sa gitna ng mga kapaguran ng kanilang mga ministeryo. At higit sa lahat, yung kanilang confidence, yung kanilang kumpiyansa, yung kanilang katatagan sapagkat sa maraming pagkakataon, nakilala nila hindi lamang ang ating Panginoon ay kanilang tagapagligtas, kundi nakilala nila na siya ang anak ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Kaya yung kanyang biglaan, masasabi natin na pag-a-announce ng kanyang paglisan, ginamit rito, while I'm with you, sabi niya, yet a little while I am with you. Sumasa inyo pa ako sa kaunting panahon. Ibig sabihin nito, ito ay mga katanungan, kailan, anong oras, no, yung kanyang pag-alis. Subalit ang pinakamahalaga rito, nakikita natin kung ano yung maaaring magiging damdamin nila. Tulad sila ng isang maliit na bata. Kaya dito po sa bahagi ng ating pinag-aaralan sa John chapter 14, kung babalikan natin dito sa verse 16, verse 17, may mahalagang katotohanan na bilang kaaliwan, no? Ang ating Panginoong Yesus ay binigyan niya sila ng comfort, kaaliwan, sa pamamagitan ng isang pangako na sila ay hindi niya iiwan na mag-isa o as an orphan tulad ng isang batang paslit. At dito sa bahaging ito ay pinakilala niya o sinabi niya ang tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo. At dito maliwanag na ang ating Panginoon sa panahon na siya'y kasama nila, maliwanag na ito ay temporary physical presence. Samantalang ang pananahan ng Espiritu ay tinatawag na eternal indwelling ng spiritual presence ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na bahagi ng mga pangyayari po rito. At ito po yung gusto kong sa biyaya ng Panginoon. Ito po yung gusto natin na makita po natin ang ilang mga katotohanan regarding po dito sa bahaging ito. Una, ang sabi po ng ating Panginoon, sabi niya, and I will pray the Father, sabi po doon sa English, no? And He will give you another helper that He may abide with you forever. Dito, and I will pray the Father, yun po yung gusto ko unang tignan natin. Maliwanag po na sa bahaging ito ng sabi ng Panginoon, at ako'y dadalangin sa Ama, ipinapakita niya yung kanyang pagiging mediator or intercessor para po sa mga alagad niya, para sa mga
mananampalataya. At yan ay isang mahalagang katotohanan na ang kanyang inihiling sa kanyang ama ay bigyan sila ng katiyakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At dito makikita natin na ang ikatlong persona ng Diyos, ang Espiritu Santo, ay magkakaroon siya ng malaking bahagi, hindi lamang sa planong pagliligtas ng Diyos, kundi sa pagpapabanal sa mga mananampalataya. Maliwanag po ito na nang sabihin ng ating Panginoon, "And I will pray the Father," He acts as the continuous mediator and intercessor. At sinulat din po ni Apostol Pablo yan sa Roma, Kapitulo 8, talatang 34. Romans chapter 8, verse 34. At sinasabi po rito sa Romans 8, verse 34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Bagamat alam natin yung Romans 8, tinalakay dito yung tungkol sa pag-ibig ng Panginoon na walang makapaghihiwalay sa isang tunay na mananampalataya. Subalit nais kong bigyan diin sa bahaging ito yung sinabi rito na sabi, Christ sits at the right hand of God making intercession for us. At ito'y isang napakahalaga po na katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat nagpapakita ito ng mga mahalagang katotohanan na tungkol sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Yung kanyang pagkahayag, yung kanyang exaltation, yung kanyang authority, yung kanyang victory, at yung kanyang present ministry. Ito ang tinutukoy dito nang sabihin na Christ is at the right hand of God. Ito ay isang powerful biblical truth na ang ating Panginoong Hesus, pagkatapos ng kanyang kamatayan sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay, at sa ika-4 na pong araw, maliwanag po na siya ay umakyat doon sa langit. At sa ika-50, 50th day, yung Pentecost, ay kanya pong ipinagkaloob ng Ama ang kanyang kahilingan na ipagkaloob ng Ama ang kanyang Santong Espiritu. Kaya pagkatapos po na ma-accomplish ng Panginoong Jesucristo ang katubusan ng kasalanan ng mga tao, yung kanyang death and resurrection, the message of the gospel, siya po ay umakyat doon sa langit. Siya ay pumupo doon sa right hand of God, sa kanang luklukan ng Diyos. At ang kanang luklukan ng Diyos ay nangangahulugan ito sa Biblia po, yung right hand is may kinalaman po ito sa kapangyarihan, power, honor, and authority. Kaya doon sa Matthew 28 verse 18, anong sabi ng ating Panginoon? Bago niya ibigay ang mandato, yung command to go ye into all nation, ang sabi niya, all power is given unto me in heaven
and in earth. Sabi po niya rito, ang lahat ng kapamahalaan. Kaya, yung pagluklok po ng Diyos doon sa kanang luklukan, o ang pagluklok ng ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, sa kanang luklukan ng kanyang Ama, ito ay nagpapakita po ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sa Ephesians chapter 1 verse 20 to 22, isinulat din po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang sabi po niya, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Verse 21. Sa ikababawa ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. Kauli-ulian, verse 22, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. The head of the church. Ang ating pong tagapagligtas, ang ating pong nangunguna, ang ating pong Panginoon na nandoon sa langit ay makapangyarihan po sa lahat. At naroon siya ngayon upang in behalf of us, inirepresenta niya ang bawat isa po sa atin. We are seated in heaven. Tayo rin po ay nakaluklok doon. Ito po ay nagpapakita ng isang higher positionally. Ito'y natamo natin dahil sa ating Panginoon. At siya ay nananatili. Sabi nga sa Hebrews 7:25, He ever liveth to make intercession for them. Kaya po, ito po ang isang katotohanan po na ang ating Panginoon, hindi po natatapos ang kanyang pagiging, yung kanyang pamamagitan po sa atin, yung kanya pong pangunguna sa atin. Kaya yung pong salitang at ako'y dadalangin sa Ama, pinapakita po rito na ang ating Panginoon ay He plead God for their disciple. At gusto ko rin tignan po natin yung kanyang kahilingan sa kanyang Ama. Sabi niya, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw. Isa ring napakaganda po na katotohanan ang bagay na ito. Yung po kasing Greek word noong salita po na iba, no? Yung salitang ibang mga aliw. Sa English po, ginamit po yung salitang and I will pray the Father and He shall give you another, yung salita pong another. Ang Greek word po nito ay allos, A-L-L-O-S, na ang ibig sabihin, another or exact same kind. No? Hindi po siya yung heteros. Yung heteros po kasi meaning another, different kind. Yung allos, yung ginamit na salitang another, ibig sabihin nito, exact same kind. Parang sinasabi po rito, ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang ipinapangako na magiging advocate, na magiging helper,
makakatulong ng mananampalataya, makakasama ng mananampalataya, just like himself. Yun ang salita pong another. At ang kainaman po nito, ang sabi rito, that he may abide with you forever. Kaya napakaganda po na makita natin ang isang katotohanan po na ito. And I will pray the Father, and He shall give you another. Although dito ginamit yung salitang comforter, no? Helper. At yung salitang helper, comforter, ito po ay tumutukoy sa Greek word na parakletos, meaning one called alongside to help. Sapagkat itong salitang ginamit po rito, yung parakletos, hindi lang siya comforter, para siyang counselor, advocate, and strengthener, no? Nagpapalakas. Yun ang ministry ng Holy Spirit na tumutulong, pumapatnubay sa mga mananampalataya. Yung salitang advocate. Kaya ang ating Panginoong Hesus po ang siyang ating nakakasama sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Kaya pagka po tayo nagkakagawa ng pagkakamali sa 1 John chapter 2 and 1, sabi ron, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Parakletos, yun po yung ginamit po na salita, no? Si Satan po, iba po eh. Kapag ka po tayo po ay nagkakasala, sa Revelation chapter 12, verse 10, si Satan po ay tinawag na accuser of the believer. Para pong pagka po kasi tayo po ay nakakagawa ng pagkakamali, ang gawain naman po ni Satan ay pinapahina po niya ang kalooban natin, binibigyan niya tayo ng mga pag-aalinlangan, at ina-accuse niya tayo na tayo ay makasalanan pa rin. Kabaligtaran naman po ang pananahan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang nagtatanggol sa atin. Ang Espiritu Santo ang pumapawi ng mga kalumbayan natin sa panahon na tayo po ay nagkakasala. At siya rin yung nag-i-encourage sa atin. Siya rin yung nagpapalakas sa atin. Siya yung ating advocate. At ang napakaganda, yung ating pong pag-arap o yung ating tinatawag na pag-asa na tayo ay tinatanggap ng Ama doon sa langit, hindi nakabatay po sa ating sariling katuwiran, kundi ito ay nakabatay sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na Christ righteousness. At yan po ay natatamo ng isang mananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya doon sa Romans chapter 8 verse 33 to 34, tunay na wala pong makakahusga sa atin. Tayo po na mga pinawalang sala ng Diyos dahil sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagko-comfort, nagtatanggol sa bawat isa po sa atin. At yan po ay isang napakagandang katotohanan po na binanggit po rito, and I will pray the Father,
Siya po yung patuloy na namamagitan. And He shall give you another comforter. Ang Espiritu Santo po ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng siya yung tumutulong sa atin upang tayo makapagpatuloy. Siya ang Espiritu Santo po ang siyang gumagabay sa atin. At yan po ay isang napakagandang katotohanan po sa atin po na ang Espiritu Santo ay sumasa atin lahat, sa atin pong mga believer, sa mga tunay na sumasampalataya. At siya po yung nagbibigay ng comfort sa mga panahon po na tayo po ay nag-i-struggle sa ating Christian life. Kaya maliwanag po na ang Espiritu Santo po ang siyang iniwan ng Panginoon. Kaya gusto ko rin pong tignan natin yung sinasabi po rito. Ang sabi po, and I will pray the Father, yun po yung namamagitan siya, and He shall give you another comforter, advocate, no? Tulad ng ating pong Panginoong Yesus. Siya yung tumutulong, helper. Ginamit din po yung salitang helper. Siya po yung tumutulong sa atin upang tayo ay gabayan, palakasin. Mamaya po makikita po natin yung ministry ng Holy Spirit sa buhay po ng mga disciple, sa mga buhay po ng bawat mananampalataya. Pero gusto ko rin pong tignan muna natin yung that He may abide with you forever, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Hindi po katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang earthly ministry, parang limited po yung time, yung space, no? Pero ang Holy Spirit po, yung presence niya sa believer is permanent. At hindi niya po tayo iiwan, no? Kahit na ano po ang mangyari. Hindi po siya aalis tulad sa Old Testament po kasi siya ay pansamantala lamang na naninirahan, no? Sa mga pagkalalo na kung mayroong special task, meron lamang gustong ipagawa ang Diyos at pagkatapos siya ay lumilisan na. Pero sa panahon ng church, yung early church o yung tinatawag na church, ang Espiritu Santo po ay maliwanag na nananahan sa atin. He abides forever. Sabi nga sa Ephesians 1:13 verse 14 po, ang Holy Spirit ay siya po ay nananahan sa atin. Siya po yung ating permanent na comforter. Hindi lang po siya bumibisita, no? Hindi lang po siya, kundi siya po ay nasa atin palagi. At yung kanyang presensya ay hindi nakadepende sa ating performance, hindi nakadepende sa ating sirkumstansya. Yung kanya pong presensya ay laging sumasa atin. Kaya yung sa Matthew 28:20, yung sinabi niyang until the end of the age, ito ay na-fulfilled ng Espiritu Santo sa Mateo 28:20. Pagkatapos na ibigay yung greatest commandment o yung humayo, no?
Ang sabi rito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ang sabi ng ating Panginoon. At ito ay nagkaroon ng katuparan ng ipagkaloob ng Ama, ang Espiritu Santo, sa bawat mananampalataya. Sa Ephesians 1:13-14, maliwanag doon na siya yung guarantee. Earnest, ang sabi po roon, yung salitang earnest sa English, if whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance. Yung guarantee. Ang ibig sabihin po ng earnest, guarantee ng ating, sabi rito, na siyang patotoo sa ating mana. Kaya po, sinasabi sa 1 Corinthians 6:19, your body is the temple of the Holy Ghost. Siya po ay nasa atin. Siya po ay nananahan sa atin. Siya po yung pinaka-guarantee ng isang tao na siya po ay makakamtan niya yung pinangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po na pananahan ng Espiritu Santo, at ito po ay ipinagkakaloob sa lahat ng sumasampalataya pagkatapos na marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. Siya yung sealed, siya yung tatak of ownership. Siya yung garantya. Kaya doon sa the parable of the 10 virgin, yung 5 mangmang, yung 5 matalino, ang pinagkaiba nila yung 5 mangmang walang daladalang langis, samantalang yung 5 matatalino may dalang langis. Kaya nang dumating ang lalaking ikakasal, sila'y nakahanda, sila'y nakapasok, samantalang ang 5 na walang dalang langis ay hindi nakapasok. Both of them, meron silang same attitude, same na ginagawa habang hinihintay nila ang pagdating ng lalaking ikakasal. Sa Matthew 25 po yun. At ang langis ay naglalarawan, tumutukoy sa Espiritu Santo. Maaring sa panahon ngayon, ang ginagawa ng isang tunay na mananampalataya ay ginagawa din ng hindi tunay na mananampalataya. Maaring sila ay both dumadalo sa mga gawain. They bring Bible, they memorize verses. They do what they do. They pray. But if the Holy Spirit, kung wala ang Espiritu Santo sa isang tao, hindi niya makakamtan ang pangako ng Diyos na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng pananahan ng Espiritu Santo. At ito ang inihingi ng Panginoon bago siya lumisan, bago niya harapin ang paghihirap at kamatayan doon sa krus. Bago niya isakatuparan ang katubusan ng sansinukob, siya'y dumalangin sa Ama. Namagitan siya. Inirequest niya na ang Ama ay magpadala tulad niya ng isang tutulong sa kanyang mga alagad sa tunay na mananampalataya upang ito ay manahan magpakailanman. Sapagkat napakahalaga, nakita natin, napakahalaga ng pananahan ng Espiritu Santo. Ito ang garantya, earnest. At ang Espiritu Santo, siya ang tumutulong sa atin. Napakahalaga ng inihingi ng ating Panginoon.
Sapagkat ang Espiritu Santo ayon sa John 14:26, ang Espiritu ang siyang magtuturo sa atin sa lahat ng mga katotohanan. Sabi rito, subalit ang mga aliw, the Comforter, the Helper, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Tuturuan po niya tayo. Ito po ang gawain ng Espiritu Santo upang matutunan natin ang mga salita ng Panginoon, upang matutunan natin, maalala natin sa mga panahon na ito'y kailangan natin, kanyang mga pangako. Ito yung mga nagpapalakas sa atin, ito yung nagnunuri sa ating pananampalataya. Without the help of the Holy Spirit, hindi natin mauunawaan ang mga bagay na ito. 1 Corinthians 2:14. Mamaya makikita natin, mamaya na lang natin bubuksan yan. Pero ang mahalaga, ang Espiritu Santo ang siyang nagtuturo sa atin. Siya yung gumagabay sa atin. Romans 8:14. Nagpo-produce din siya ng spiritual fruit, Galatians 5:22-23. Siya yung nagbibigay ng assurance sa mananampalataya, Romans 8:16. Kaya napakaalaga po ng mga katotohanan ito. Kaya kung babalikan po natin yung pinag-aaralan natin, ito sa John chapter 14, 16-17. Dito po sa 17, ang sabi niya, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you, and dwells with you and will be in you. Sabi niya, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Ang Holy Spirit po, siya ang author ng Word of God. Alam po natin yan. Siya yung tumutulong to communicate upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Siya rin yung protector of the divine truth. In-expose niya yung mga maling aral at binibigyan niya ng kaliwanagan sa mga mananampalataya ang salita ng Diyos. Kaya ang isang mananampalataya ay nagagabay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. At ito yung nagpapabanal sa mananampalataya, John 17:17. No? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay pinapaging banal. Sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. At gusto kong tignan po natin yung sinabi po rito sa 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Tumutukoy po ito sa mga hindi pa ipinanganak na muli. Ito po yung mga ito po yung mga tao na wala pa tunay na pananampalataya. Hindi po nila talaga nauunawaan ang mga katotohanan, ang kalooban ng Diyos. 1 Corinthians 2:14. Sabi po ron, the natural man does not receive the things of the Spirit. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon
sa Espiritu. Tinutukoy po rito yung mga hindi mananampalataya. Sapagkat hindi po nila ito nauunawaan. Hindi nila nauunawaan ang mga bagay na espiritual. Dahil sila po ay binulag ni Satanas, sabi sa 2 Corinthians 4:4. Hindi nila maunawaan ang ebanghelyo, hindi nila maunawaan ang mga salita ng Diyos, bagamat ito'y naririnig nila, no? Ito'y napapangaral, subalit mapasok sa isang tenga, lumalabas sa isang tenga. Pero ang sabi po rito sa isang tunay na mananampalataya po, sabi niya, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Yung po yung mga unbeliever. Hindi nila maunawaan yung ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Bagamat ito'y naririnig nila, sinusulat pa nila, no? Minememorize pa nila. Pero sa totoo, hindi po nila ito nauunawaan. Pero ang sabi niya sa mga alagad niya, siya'y nakikilala ninyo. Yun po ang isang maganda. But you know Him. Bakit po? For He dwells with you and will be in you. Ang sabi po rito. Sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo. But you know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Sapagkat siya'y naniniraan. At ito ang isang katotohanan. Pagkakaiba ng Old Covenant sa New Covenant. Ang pagkakaiba ng matandang tipan sa bagong tipan. Sapagkat sa Old Testament, ang Espiritu ay ipinagkakaloob temporarily for specific task. Subalit, ang pangako ng Panginoon, Jesus promises a permanent internal transformation. The Spirit who was currently with them in Christ would soon be in them. Ang sabi po ng isang commentator. Sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan po sa atin ngayon. Yun po ang napakaganda. Sabi niya, nananahan sa inyo. At sa inyo, mapapasa inyo. At ito po ay isang katuparan ng pangako ng Diyos sa matandang tipan na darating ang panahon, ang kanyang Espiritu ay mararanasan ng lahat ng taong sumasampalataya. Ezekiel 36 verse 27. Sabi rito, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Maganda po na makita po natin ang ilang mga katotohanan po dito po sa ating pag-aaral bilang ating pagre-review. Makikita po natin yung una po, sabi po rito, nakita natin na ang ating Panginoon ang siyang namagitan, no? Nag-pray. Balikan po natin yung ating verses. Ito po sa John chapter 14, verse 16. Sabi niya, and I will pray. Sabi po niya, no? At hihingiin ko sa Ama. Yun po ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan. At nais ko pong i-review lang po natin.
Sabi po niya, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw. At nakita po natin yung kahulugan po nung iba, mga aliw. No, yung parang tulad din po ng ating, walang pagkakaiba po sa ating Panginoon. At ang Espiritu Santo po ang siyang tutulong po, helper, comforter sa bawat mananampalataya. At nakita po natin ang kanyang mga ministry sa buhay po ng isang believer. Siya yung nagbibigay ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Siya yung tumutulong, gumagabay. Siya yung nangunguna, siya yung nagbibigay ng bunga ng pag-ibig, pagmamahal sa bawat mananampalataya. At ang Espiritu Santo ay hindi tulad sa matandang tipan. Siya ay nananatili. No? Kaya po sa panahon na tayo po ay nagkakasala, hindi po umaalis ang Holy Spirit. Siya po ay nag-grieve ayon sa Ephesians chapter 4. At nakita po natin na ang Espiritu, siya yung katotohanan, no? Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. At siya yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Siya yung pumoproteksyon sa katotohanan. At kahit na ano pong gawin ng hindi mananampalataya, hindi po niya mauunawaan ang mga bagay na espiritual. Kaya minsan niya parang religion lang sa kanya. Pero sa mga mananampalataya po, siya po ay nakikilala natin. Alam natin po kung paano siya kumilos sa buhay natin. Sapagkat siya po ay nananahan sa atin. Kaya po napakahalaga po ng makita po ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay po ng isang mananampalataya. Sapagkat kung tayo po ay tunay na sumampalataya, napakahalaga ng Espiritu Santo ang siyang katibayan, garantiya na ating makakamtan ang pangakong kaligtasan. Ang tanong po, paano natin alam na ang Espiritu Santo po ay nananahan na sa atin? Una, tayo po ay dinadala niya sa katotohanan. Tinutulungan niya tayo na manatili sa katotohanan. Tinutulungan niya tayo na ipamuhay natin ang katotohanan. Tinutulungan niya tayo upang tayo ay mamuhay na may pag-ibig sapagkat yun ang bunga ng Espiritu Santo. Nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa Panginoong Diyos. Kaya natututo nating isakripisyo ang mga bagay-bagay, masunod lang natin ang kalooban ng Diyos. Dahil po yon sa pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo. Natututo tayong magsakripisyo para sa Panginoong Diyos, para sa kanyang gawain. Yun po ang gawain ng Espiritu. Ginagabayan niya tayo. Pinapalakas niya tayo. Pinangungunahan niya tayo. At sa panahon na nagkakasala ang isang tunay na mananampalataya, ang Espiritu Santo ay nalulumbay. Kaya isa po sa mga palatandaan ng Espiritu Santo po ay nananahan na sa isang mananampalataya kapag siya po ay natututo na malumbay sa oras na siya ay sumusuway sa utos ng Panginoon. Kaya yung balikan natin yung teksto natin, nagsimula ang mga bagay na ito nung sabihin ng Panginoon doon sa John 14:15, kung ako'y
inyong iniibig, agape po ito ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At yan po, doon niya sinabi na ako'y dadalangin sa Ama, kayo bibigyan niya ng ibang makakatulong. Sapagkat tutulungan po tayo ng Espiritu Santo na ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Kaya sa ganyang paraan makikita mo ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Unti-unting lumalago ang pagmamahal mo sa Diyos. Unti-unti naman nalilesen yung pagmamahal mo sa sanlibutan, pagmamahal mo sa salapi, pagmamahal mo sa sarili mo. Unti-unti yun, nalilesen yun. At unti-unti lumalaki, lumalago yung pagmamahal mo sa Diyos. Ang ibig sabihin niyan, yaan ang Espiritu Santo na ang siyang nagkokontrol sa buhay natin. Yon yung salitang puspos. Kaya sa mga susunod po na pag-aaralan po natin how to be filled with the Holy Spirit. Paano naman po tayo mapuspos ng Espiritu. Ngayon, napakahalaga po, nakita natin, ang Espiritu Santo po ay nananahan lamang po sa mga tunay, genuine, na sumasampalataya sa ating Panginoon. Tandaan po natin yung parable of the 10 virgin. Parehas ang kanilang ginagawa. Pero dahil wala silang langis, sila po ay hindi nakapasok sa kasalan. At ito po ay ang pagdating ng Panginoon Jesucristo. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sapagkat tunay po ang kagandahang loob ng aming Panginoon. At salamat po, hindi niyo po ipinagkait ang Espiritu Santo sa bawat sumasampalataya sa aming Panginoon. Sapagkat napakalaki po ng kanyang gawain sa buhay ng bawat tunay na sumasampalataya. Siya ang katibayan na kami po ay sumasa inyo at kayo ay sumasa amin. Siya po ang garantya na amin pong makakamtan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ang siyang pumapatnubay sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga turo, at hindi lamang maunawaan, kundi ito ay aming maipamuhay. Siya ang gumagabay sa amin. Siya ang tumutulong sa amin sa panahon na kami ay nanghihina, nadi-discourage, bunga ng maraming mga suliranin sa buhay. Siya ang nagpapalakas sa amin. At higit sa lahat, siya ang nagpapalago sa aming mga puso upang kayo po ay aming ibigin ng buong puso, ng isip at ng kaluluwa. Amin pong panalangin nawa kami yung puspusin ng iyong Espiritu Santo, na kami makalakad ng naayon po sa iyong kalooban. Salamat po. Nakita po namin ang kahalagahan po. At nakita po namin ang malasakit po ninyo sa amin, sapagkat alam niyo po na kami mahina. Subalit salamat sa Espiritu Santo na siya pong pumapatnubay, nagpapalakas po sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Naway tunay po na ang bawat isa po sa amin ay tunay na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Yesus. At tunay na tumatahan ng Espiritu Santo sa bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko muna po sa ating MC para po sa mga question kung may mga katanungan po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating pong kapatid
At katulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, tayo po ay nasa dako na po ng atin pong mga katanungan. Kung meron po tayong mga katanungan po, meron na po tayong pagkakataon po sa atin pong question and answer mga kapatid. Bago po tayo umawit po at magwakas po sa isang panalangin. Sige po mga kapatid, meron po ba tayong question? Huwag po tayong mahiya. Kung meron po tayong mga katanungan mga kapatid, ito po ang panahon po na pwede po natin po itong itanong. Maaari po itong leading question. At ito po ay maging tulong din po sa mga nakakapakinig. At kung meron pong mga nanonood din po sa ating pong Facebook Live, maaari po tayong mag-comment din po kung meron po tayong mga katanungan at babasahin po namin para po mabigyan din po ng kasagutan. Sige po, last call po mga kapatid. Awitin po natin yung pong kung saan ako akayin at hilingin po natin kay Brother Jim yung ating pong closing prayer. Si Jesus ay tumatawag. Ito ang isip na saan gusto ay
Okay po, gandang gabi po. Tayo po ay mananalangin na po. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan ka po sa lahat. Muli po kami ay nagpupuri sa iyo at muli ang aming walang hanggang pasasalamat sa mga ganitong pagkakataon na patuloy kaming nakapag-aral at nakakapakinig ng iyong mga salita. Bagamat kami ay magkakahiwalay sa pisikal, patuloy na pinagsasama-sama po kami sa pamamagitan po ng internet connection. Maraming salamat po sa magandang internet connection na ipinagkaloob niyo sa amin upang ito ay hindi maging sagabal sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa kapatid na iyong ginamit na nagayag ng iyong mga salita. Patuloy po na kayo magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya. At salamat din po sa mga kapatid na pinagkalooban nyo na pasok po sa pagtitipong ito. Kayo rin po ang magpala sa bawat isa. At patuloy, Ama, na sa gabing ito ay kami nagpapasalamat at naging maganda na rin po ang panahon at inaasahan po namin na kayo pa rin po ang manguna sa amin sa mga susunod na araw. At patuloy, Ama, na ikaw pa rin po ang inaasahan namin na manguna sa amin sa susunod pa po namin mga gawain. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Tayo muna po ay mag-e-end po ng ating pong live. Tayo po'y dadako po after po sa ating pong prayer meeting.